Overpriced at walang silbi, parang itinapon lang ang pera sa ilog. Ito ang nanlulumong pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang personal na pagbisita kasamang ilang LGU officials sa ilang proyektong infrastruktura at iba pa sa Cannon Road to Benguet tulad ng rock shed sa Camp 6 Barangay Camp 4 at rock netting project sa Camp 3 sa naturang lugar. Nadismaya umano ang Pangulo matapos makita at madatnang sira ang rock shed project na ginugulan na malaking halagang aabot sa 260 milyong pisong pondo. The project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana hindi, pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. We are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 35% I think is the number. At kaagad ng kanilang hanap buhay ay nawala dahil dito. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Ayon pa kay PBBM, useless ang proyekto dahil sa kakulangan ng slope protection at iba pang mahalagang istruktura dahilan para ito ipasara. Mula pa niya nang ipasara na sirang rock shed ay nasa 35% ng mga kabuhayan ng mamamayan dito ang napinsala. Dahil dito tiniyak ng Pangulo na ayusin na naturang mga infrastructure project at hindi pababayaan ang depektibong 260 milyong rock shed para sa kapakanan ng motorista at residenteng dumadaan sa lugar. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay agad. Sinama pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. Sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kaagad. Ayon pa kay Marcos, aabot din umano sa 500 milyong piso ang kakailanganin para tuluyang matapos ang proyekto. Paliwanag naman ng DPWH, ang rock shed structure project ay nakompleto noong November 2024, ngunit napinsala at napiktuhan noong kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Emong sa lalawigan. Ang culprit talaga is the habagat, no, which caused the landslide up the slope. On the left side of what we are standing right now is an existing slope protection, so stable yan hanggang sa dumating yung landslide. Due to the massive collapse of the upslope, it caused the damage of the existing protection. Patay na yung businesses because of this, walang dadaan. It's good today na mayroon na yung medyo na nabuksan ng konti, so we only allow Cannon Road to pass here. Pero kailangan natin din ang lokal na mag-inspect dito para for the acceptance makita natin if it's really durable. At yan ang report mula dito sa Baguio City kasama si Chris Espino Pedro Lyoda para sa mata ng Agila Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.